Yung anak niyo raw po, nagpaalam umuwi. Opo, sir. Bakit po siya uwi na? Time na nag-video call siya, uuwi lang daw siya magpapasundo sa kanyang papa po noong 28 po. Idol Rafi, ang sinasabi po kasi is ang amo po niya ay isang pulis po na si Police Major Michael Oyangguren ng Substation Commander Toril Davao City PNP. Okay. At meron nga po tayong conversation. Sinabi po niya, madumi na ako kasi ginalaw na ako. Major. Yes, sir. Ito po ay may kinalaman sa pagkakawala ng kasambahan niyong si Justin May Saldua. Yes, sir. Major, isa po kayo sa person of interest kung ako pong tatanungin. Oo, sir. Kasi nga po, merong mga text messages siya sa kanyang kamag-anak na nagalaw mura po siya at natatakot na po siya, wala po siya mapagsumbungan. Ang akin pong offer, voluntary po ito. Are you willing to undergo a polygraph test? Yes, sir. General, ito pong si Major Michael Oyangguren, itong kasambahay, nag-chat sa isang kamag-anak na kaya siya alis na sapagkat ginalaw siya ni Major. Pwede naman natin pa-handle sa CIDD yan, sir. Ay, salamat. Sige po. Okay, sige, General Sermonia, malaking bagay ito. Complainant, sir, makausap ko lang or ano sir ang plano ng complainant. Samahan po namin dyan sa inyong tanggapan, General, bukas. Yes. General. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Okay, General sir. Sermonia. Okay, Thank you sir. very much. Parilib kita, Major, ipaparilib kita. General Delbo, magandang hapon po, sir. Senator, sir, good afternoon, sir. General, so inumpisan niyo na po ang pag-iimbestiga dito sa nawawalang kasambahay ni Major. Yes, sir. Major Actually, right after your program, sir, nung narinig namin, I already called the city director, Police Colonel Lupas. Tapos, yun, sir, sabi ko, very serious yung accusation, sir, ng family ni Miss Saldua, and that we have to relieve Major Oyangguren, no, so as not to influence the case. So yun, sir, na-relieve siya and he was put in Davao City Police Office. And pending the arrival of the family, sir, to file a formal complaint dito sa Davao City. Opo. Pati po yung driver niya, sir, nirelieve din. Yes, sir. May yung investigators natin, meron silang recommendation to relieve more officers pa. Okay. So, titnan ko pa yung recommendation and then, yes, sir, yun, kung ano yung lumalabas sa investigation, sir, gagawin po natin yun. Okay. Isa sa mga dahilan pa dapat ma-relieve itong dalawang mag-amo, si Major at saka yung kanyang driver, sapagkat yung pong pulis sa presinto, tao niya, inassign niya sa kanyang girlfriend na maging driver bodyguard. Di ho ba bawal yon, General? Ay, bawal po yun, sir. O, bawal yun. Sir Jimmy, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ma'am, yung si Major at saka yung driver niya, si Bak na po sa kanyang pwesto at sila po temporarily naka-assign po sa Regional Personnel Records Management Division saka sa Regional Personnel Holding and Accounting Section. Ibig sabihin, floating po sila. Wala po silang pwesto. Okay? Pagkatapos po ng COMELEC ban, sila po ay madidistino sa Balabac, Palawan. Isa pong isla ito sa Palawan na napakalayang lugar. Nang sa gayon, mawala na po ang kaba ninyo na baka kayo mababalikan sapagkat kayo po parents nung nawawalang kasambahay, nanungkulan sa kanya. Okay? Pero yung investigasyon po, tuloy-tuloy. Okay, para malaman natin kung ano talagang totoong nangyari doon po sa inyong anak. Nandiyan na po kayo sa inyong probinsya? Opo, sir. Okay, sige po. From time to time, kami po ay magkikipag-ugnayan sa inyo, kukumustahin kayo at kapag meron po kayong kailangan, ano pa man yun, wag ho kayo mag-atubili, sabihin nyo na po sa amin, kay Sherry o kay Odette, kami po ay handang tumugon doon po sa mga i-request nyo po sa amin. Okay? Opo, sir. Kung ano man po Maraming yun. salamat, sir. Maraming pong salamat, sir. Kay Senator Rafi. Maraming salamat po, sir. Umpisahan na yung pag-iimbestiga ng pagkawala ng anak po namin, sir. Maraming salamat po talaga, sir. Walang anuman po man. Salamat sa tiwala. Doon sa hindi power sa kasong ito pong kasambahay ni Major na si Justin May Saldua. 1 week pa lang po siya sa bahay ni na Major na nirecruit ng anak ni Major na dalaga. So ang nangyari, isang araw nag-communicate siya sa kanyang friend, kamag-anak dito sa Manila
At sinabi niya na nagalaw siya ni Major. Marumi na siya at nagalaw siya ni Major, kaya gusto niyang umalis, Opo. umuwi. Opo. Ayon kay Major, nagpahatid daw itong kasambahay sa bus station. Ngayon, ang ginawa raw ni Major, inutusan yung kanyang driver at yung kanyang anak na ihatid lang sa kanto. Sabi ko, may CCTV ba? Wala. Tapos sabi ko, bakit madaling araw hinatid mo, hindi na lang antay ng hanggang maging umaga? At kinuha mo ba yung plate number ng taxi? Siyempre, pag i-endorse mo sa taxi, sa kanto, kunin mo yung plate number ng taxi, hindi rin nila ginawa yun. So, maraming mga questionableng mga aksyon na ginawa to si Major, mga sagot ni Major na kaduda-duda, kaya inimbestigan ngayon ng ating kapulisan. General? Yes, sir. So, makakaasa po kami na patuloy nyo na pong imbestigahan itong kaso na pagkawala ni Justin, Sir, General? Yes, sir. Actually, sir, si Police Major Michael Oyangorin ay nandito na sa regional headquarters at iniimbestigahan ng R7 natin or yung investigation division natin. And of course, he also has his rights, no, as well as the parents. So we will have an impartial and a fair investigation, sir. Thank you po, General. That's what we need, really. Nung last time makausap ko po si Major, sabi ko sa kanya kung willing siya mag-undergo ng polygraph test, pumayag naman po siya. So itutuloy po natin yon, General, with of course permission from you as well. Total pumayag na siya. So pupunta po dyan yung mga taga-NBI o siguro may NBI dyan sa region ninyo. Yun na po mag-conduct ng polygraph test. Is it okay, General? Sir? Actually, sir, narinig ko rin yun, no, na he promised and he consented to be polygraph tested. Opo. So hopefully, kung prepared na yung NBI natin to take the polygraph test, ay ganun pa rin yung may consent pa rin kay Major Oyangorin yung pagkuha ng polygraph test sa kanya, sir. Tama po, tama po. Total, siya naman po ang mismo nagsabi na willing siya. Sinabi ko sa kanya, yun na voluntary, and he said willing siya. So, tingnan po natin. Sana po wag magbagong kanyang isip. Pag nagbagong kanyang isip, well then, alam na this, yung sabihin. Sige po, General, from time to time kami po makipag-ugnayan sa inyo. Sir. Maraming salamat, Senator, sir, Salamat. for the concern. Thank you rin po, General Alden Delvo, Regional Director ng PNP Region 11. Magandang hapon po. Mabuhay kayo dyan, Sir General. Thank you po. Sir Jimmy, Ma'am Maria, like I said, from time to time, makikipag-coordinate kami sa inyo. Yung cellphone number po ni Sherry at saka ni Odette, ibibigay po namin sa inyo in case kung meron kayong kailangan, magpasabi lang po kayo, okay? Opo, sir. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Salamat po, sir. Okay, thank you. At salamat din kay Police Lieutenant General Rodel Sermonia, Deputy Chief PNP for Administration. General Sermonia, maraming salamat. Mabuhay ka.